Dumating na ang pinakabagong revenge thriller ng Thailand. Ito ang pinakasakripisyong pelikula sa karera ni Xiao Shui. Ginagampanan niya si Tisha na titigil sa wala para makapaghiganti. Kailangan pang magbenta ng kagandahan. Tuwing natutulog ang boyfriend ni Pak Hai, hinubad ni Tisha ang bell bracelet at isinuot sa kanya. Kaya kung kumilos si Pak Hai, malalaman niya agad. Galit na hinanap ni Tisha ang silid ni Pak Hai para lang ipaghiganti ang malagim na pagkamatay ng aking ina. Ang ina ni Pak Hai ay Tai Tai Kun base. Iniisip ng lahat sa labas na mahilig siya sa kawang gawa o pagtulong sa mga ulila, pero sa totoo lang hindi lang napatay ni Base ang nanay ni Tisha, kundi pati na rin ang human trafficking. Iwan mo siya dyan. Dahil mahina siya, hayaan siyang mamatay ng maaga at muling magkatawang tao. Kamakailan ay kinuha ng mga tauhan ni Base ang isang buntis na tumawid sa hangganan. Sa daan ay mangganganak na ang babae. Sinabihan ni Base ang kanyang mga tauhan na ihagis siya pababa. Sa ganitong sitwasyon ay tiyak na mamamatay ang babae. Ngunit hindi itinuring ni Base ang buhay ng mga mahihirap bilang anuman. Madalas niyang kinukonsinti ang kanyang mga nasasakupan na sinasaktan ang mga taong tumatawid sa hangganan. Maraming babae ang nasaktan. Isang babaeng nagngangalang May ang nakatakas. Dahil tinulungan ng nanay ni Tisha si May noong nabubuhay pa ito. Kaya 10 taon bago namatay ang ina ni Tisha, humingi ng proteksyon si Tisha kay May. Sa oras na ito ay binuo ni May ang kanyang sariling kapangyarihan. Tita May ang tawag sa kanya ng lahat. Sa tulong ni Tia May, Tisha ay hindi lamang binago ang pangalan, ngunit matagumpay ding nakalapit sa anak ni Base. Gumamit siya ng beauty tricks kay Pak Hai. Maging girlfriend lang ni Pak Hai, makakahanap siya ng ebidensya ng mga krimen ni Base sa kanyang bahay. Para sa paghihiganti, hindi nagdalawang isip si Tisha na isakripisyo ang sarili. Pero hindi niya inaasahan iyon. Ang bahay ni Pak Hai ay walang mga gamit na may kinalaman sa Base. Mukhang hindi maganda ang relasyong ito ng mag-ina. Lampas ito sa inaasahan ni Tisha. Patuloy lang siya sa pagtatago. Pagkatapos ay maghintay hanggang sa tuluyang ma-inlove si Pak Hai sa kanya. Biglang umalis sa kanyang mundo. Ang aking inaalagaan ay hindi maganda. Kailangan ko siyang balikan agad. Wala akong pagkakataon na sabihin sa'yo. Pagdating ko sa Thailand, tatawagan kita agad. Bumalik si Tisha sa Thailand. At pag-usapan ng susunod na plano kay Tita May. Ang oras na kasama niya ay nakatulong sa kanya na mas maunawaan si Pak Hai. Si Pak Hai ay hindi katulad ng anak ni Base. Siya ay banayad at mabait. Talagang hindi na mamana ang kalupitan ni Base. Balak ni Tisha na umalis sa kalsada sa pamamagitan ng Pak Hai. Pero habang wala siya, nakikinig si Pak Hai sa payo ng kanyang kaibigan. Nagpo-propose kay Tisha. Gusto kong makilala mo ang aking ina. Ipaalam sa kanya ang nangyari. Pagkatapos nating ikasal, babalik tayo sa England. Sa ganoong paraan hindi na niya tayo maabala pa. Ang pagpapakasal ay nangangahulugan ng pagiging manugang ni Base. Ayaw palampasin ni Tisha ang magandang pagkakataong ito. Dahil nasa bakuran pa ng Base ang labi ng kanyang ina. Upang ipaghiganti ang kanyang ina, pumayag si Tisha sa proposal ng kasal ni Pak Hai. Tuwang-tuwang nagpagulong-gulong si Pak Hai sa kama. Pagbalik niya sa Thailand ay agad niyang isinama si Tisha para makipagkita kay Base. Napakapamilyar ng lugar na ito kay Tisha. Siya at ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang kasambahay dito sa loob ng 4 na taon. Nung nakita ko yung bagong maid, napansin ni Tisha ang mga sugat sa kanilang mga kamay. Mukhang hindi pa rin tinatalikuran ni Base ang ugali niyang manghit ng tao. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang kanyang nasaktan. Ito ang opisina. Idinagdag ni nanay ang bahaging ito sa bahay. Ang lugar na ito dati. แม่เขาต่อเติมออกไปเหรอเพราะว่าปกติตรงนี้มันน่าจะเป็น Boren. Ang bakuran ay pinalawak sa bahay ni Base. Dito kasi nakaburo lang bangkay ng nanay ni Tisha. Binuksan ng maid ang isang pinto. Sa harap ko ay may malaking puno. At ang masamang babae. Hindi gaanong nagbago ang Base sa paglipas ng mga taon. Ang pagkamatay ng ina ni Tisha ay tila walang halaga sa kanya. Ni hindi niya nakilala si Tisha bilang katulong noon. Alam ni Tisha na nasa ilalim ng punong ito ang kanyang ina. Hindi mapigil ang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sa sandaling ito ay hindi niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kailangan niyang gawin ay bilang manugang ni Base. Hanapin ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen. May nagsabi, paano natin malalaman na handa na tayo sa paghihiganti? Kailan lang? Kapag harapin ulit natin ang kalaban.